Dahil nga papalapit na yung piyesta sa aming barangay, ito namang harapan ng bahay natin ang ating aayusin at pagagandahin. 4 na taon na kami dito sa aming barangay pero ganito pa rin ang itsura ng aming harapan ng bahay. At dahil nga 2024 na at swerte nga daw ang 2024 kaya kailangan natin itong pagandahin para lalong swerte ng ating bahay. Kaya tara, samahan niyo ako. Pero bago yan mga kabaps, paki-comment naman kung taga saan kayo para ma-shoutout kayo sa susunod kong vlog. At dahil nga sobrang tipid ko at ayaw kong gumastos na malaki, tinawagan ko yung aking ate kung meron pa siyang natitirang pintura sa kanilang bahay. At ayun nga, meron nga, kaya dali-dali ko itong pinuntahan at kinuha. Akala ko 2 liters lang ang bibigay na pintura ng ate ko. Eto, ang dami pala. Penyo na ako Hindi lang yan mga kabaps, in-explain pa talaga sa akin ni ate kung ano yung mga pinturang binibigay niya sa akin. Basta sabi niya sa akin yung pinakamalaking timba yung gagamitin ko para sa first coating. Yung natitira, ako na daw ang bahala kung anong gusto kong kulay na i-mix. Pagdating ko nga sa bahay, numpisan ko na talaga agad para mabilis akong matapos dahil nalalapit na nga yung piyesta sa aming barangay. Una kong ginawa mga kabaps, naglagay muna ako ng concrete neutralizer sa wall ng ating harapan ng bahay. Sabi nila talagang kailangan nito bago ka magpintura sa iyong bahay para daw lalong magandang tignan yung pinturang ilalagay mo dito. Di ko alam talaga kung anong talagang silbi ng concrete neutralizer na to pero susundin natin ang sinasabi nila, wala namang mawawala sa atin, di ba? Sorry mga kabaps, meron palang mawawala kasi bibili mo yan sa tindahan. Mawawalan ka ng pera. Kung kaya nyo talagang pagandahin yung bahay nyo na kailangan gagawa ay makakatipid talaga kayo ng todo at hindi kayo magbabayad ng mga trabahador. Kahit pa konti-konti ang pag-aayos at papaganda, okay lang yan mga kabaps. Basta't ang importante, pogi daw si Bob June. Charot! At ayan na nga mga kabaps, natapos ko nang lagyan lahat ng concrete neutralizer ang harapan ng ating bahay. Hintay muna natin yung absorb ng ating wall yung ating nilagay na concrete neutralizer. Tapos kinabukasan, pwede na tayo maglagay ng first coating ng ating pinturang hiningi sa aking ate. Buti na lang talaga't may natirang pintura yung aking ate sa kanilang bahay. Kung hindi, mapapagastos ng todo si Bob June dito dahil marami-raming kailangan dito sa harapan ng aking bahay ng pintura. At dahil nga kalahating timbalang itong laman ng ating pang-first coating sa ating harapan ng bahay, kailangan natin tipirin to dahil medyo malaki-laki itong lalagyan natin. Tignan nyo naman. Kasama pala sa pipinturahan ko itong pader dito sa gilid ng aking tindahan. Kaya hanggat kayang pagkasyahin yung ating first coating na pintura, gagawin natin para matapos lang tong harapan ng ating bahay. Kaya tara, umpisa na natin ang pagpipintura ng first coating dito. After lunch ko palang sinisimulan itong pagpipintura ko sa harapan ng ating bahay dahil kasi pag umaga marami din tayong ginagawa. Pag umaga kasi ako yung pumupunta ng palengke para bumili ng lulutuin na ulam ng aking misis. Pagkatapos, ihatid ko yung mga anak ko sa school gamit ang ating mahiwagang tricycle. Pagkatapos nun, pupunta ako sa aming supplier para kunin yung mga pa-orders namin online. Pagdating sa bahay, ayun, babalot ko na yung mga pa-orders namin tapos ipapaship ko na. Hanggang sa pag-uwi ng mga bata ng tanghali at hihatid ko ulit sila. Pagdating ko sa bahay, doon ko na umpisa nitong pagpipintura ko ng ating harapan ng bahay. At yan na nga mga kababs, natapos ko ng pintura ng first coating yung harapan ng ating bahay at hihintayin na lang natin yan. Kinabukasan, doon tayo maglalagay ng second coating. Kinabukasan nga bumili ako ng pintura na kulay pula, dilaw at black. Kasi gusto ng misis ko i-mix-mix yung mga kulay na yan sa ating kulay na puti. Ayan. Gusto kasi ma-achieve na kulay ng aking misis dito sa harapan ng ating bahay. Yung parang kulay ng old rose o peach kasi may nakita siya sa bahay ng ate ko na kulay na gusto niya. Sabi ng ate ko ganito lang yung ginawa niya. Nagmix lang siya ng dilaw, pula at black. Pagkatapos ko ang i-mekos-mekos ang bawat kulay na yan, titignan muna natin kung ano yung kulay na ma-achieve natin dito pag pinaghalo-halo natin. Kaya eto, nag-sample muna tayo kung ano yung lalabas na kulay dito pag pinagsama-sama natin. At dahil nga konti lang kulay puting nilagay natin sa ating pang-sample, ayan ang lumabas sa ating pagmimix ng mga kulay. Parang naging chocolate yung kulay niya. Alam mo yung parang nagsangkap ka ng Ovaltine or Milo or yung Chucky na kulay. Ayan, ganyan ang kulay. Kaya sabi ng miss ko, ayaw niya ng ganyan. Hindi daw ganyan ang gusto niyang kulay. Kaya eto, gagawa na tayo ng talagang kulay na imimix natin dito sa ating 4 liter na pinturang puti. Una kong ginawa, naglagay muna ako ng 4 na kutsarang kulay dilaw dito sa ating pinturang puti tapos ipaghahalo muna natin. Ayan, haluin lang natin, mekos-mekos lang. Pagkatapos naglagay din ako ng 4 na beses na kulay pula dito sa ating pinturang puti at minekos-mekos na rin natin.
Kung makikita nyo mga kababs, nag-iba na yung kulay ng ating pinturang puti. Pagkatapos niyan, nilagyan ko naman ng 2 kutsara lang na kulay itim. Tapos, minekos-mekos na natin. Kailangan talaga natin yung i-mix ng todo kasi nga minsan yung mga kulay na nilagay natin, nasa baba lang yan. Kaya kailangan pati yung pinakababa suyurin natin hanggat kaya natin. Tapos, i-mekos-mekos mo ng todo para yan ma-achieve natin yung kulay na gusto natin. At dahil di pa natin na-achieve yung kulay na gusto talaga ng aking misis, eto naglagay muna tayo ng 2 kutsarang kulay pula tapos hinalo-halo muna natin. Pag hindi pa rin na-achieve yung kulay na gusto mo, maglagay ka ulit ng kulay dilaw naman. 2 kutsara din ang nilagay kong kulay dilaw dito tapos minix ko muna. Pagkahalong mabuti dito, titignan mo kung anong kulay na yung lumalabas. Baka naman sumobra. Mas mahirap kasi pag sumobra yung nilalagay mong pintura, hindi mo na maibabalik yon. Pagkatapos na naglagay na ako ng isa pang kutsarang kulay black. At dito na makikita yung kulay talaga ng gusto ng aking misis. Ayan, pagkatapos kong paghalu-haluin ito, ito na yung lumabas na kulay dito sa ating pinaghalo-halong imbentong pintura. Ayan, sabi ni misis ko parang pwede na yan. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung anong kulay itong lumabas dito sa pinaghalo-halo natin. Ayan, pagkatapos nga natin mag first coating, ilalagay na natin yung ating pinaghalo-halong pintura na kung anong kulay ang lalabas dito. At hindi ko na nga ipapakita sa inyo mga kababs kung paano ko nilagay yung pinturang pinaghalo-halo natin. Basta isang kumpas ko lang ng aking kamay, makikita nyo na yung pinaghirapan nating pinagmix-mix na pintura. Kaya eto, 1, 2, 3. Ayan mga kababs ang kinalabasan ng ating bagong bihis na harapan ng aming bahay. Anong masasabi nyo dyan mga kababs sa ating before and after? Paki-comment naman mga kababs kung nagustuhan nyo. At kung meron din kayong suggest na kulay dyan para mabago natin yan sa susunod na piyesta, pwede nyo rin itong i-comment mga kababs. Paki-like and share na rin kung talaga nagustuhan nyo yung ating ginawa. At kung pinapanood mo pa rin tong video to mga kababs, huwag mo na rin kalimutang i-follow yung aking page kung di ka pa nakapollow para lagi po kayong updated sa aking mga mini vlog kagaya nito. At syempre mga kababs, huwag mo na rin kalimutan maglagay ng mga halaman sa harapan ng inyong bahay dahil isa yan sa mga nagpapaganda sa ating mga bahay. Heto pala yung before and after ng ating ginawa mga kababs. Sana nagustuhan nyo. Maraming salamat sa inyo and God bless po sa ating lahat. Happy Fiesta po sa amin. Thank you!